Okay guys, welcome sa aming hindi ito bagong studio. Sa baba lang to, sa sala namin. Kasi naisip namin, mas maganda dito, di ba? Okay, sige. Para talagang pang podcast kasi yung pinagpo-podcast. So next time naman sa kitchen, ganun. Wag, Okay. pangit pa eh. Na ganun pala nag-house tour eh. No? Hindi, saka maganda dito dahil, di ba sa mga napapanood nating nagpo-podcast, nasa ano talaga, sala, hindi sa bed. Oo. You know, saka magulo sa taas. Ngayon, okay, sige. Okay, last week na pag-usapan natin sa sexual purity. Okay. Na pinaalalahanan ni Pablo ang mga tao dito sa Thessalonica. No. Tama ba? About sa sexual purity. Also, ang naging title kasi natin at main point is makialam pero wag pakialamero. Or pakialamera. Which is, ang topic na yon ay maging concern. Yes. Pero wag kang o-over. Wag kang maghimas. Kokross nung boundaries mo. So, hindi ka naman nang papray ng every detail ng buhay ng tao. Pero kumbaga, you are concerned dun sa mga kinonfide niya na bahagi ng kanyang buhay. Sinabi ko ito dun sa aking grupo sa discipleship. Okay. At nagustuhan talaga nila. Kasi tanong din pala nila yon, lalo na yung isa sa kasama isang miyembro ng grupo. Okay. Na paano yun? Paano yung may pakialam ka pero hindi ka pakialamero? Siyempre, yung sinagot ko doon, natin doon, at alam naman natin, Matthew 23. Kasi yung mga Pharisee nung araw, nagpa-pile up ng heavy burden. O sa madaling salita, madaming pinagagawa sa mga tao. Pero hindi nila tinutulungan. Hindi siya nag-lift ng finger. Parang, uy, bawal yan Bawal yan. Uy, bawal yan Pero, hindi nila tulungan na mag-obey. Parang di ka pagmasid lang tagapaghanap ng mali, walang contribution, parang ganun. Parang may kilala. Okay, sige. Di ba parang ganun? Wala siyang ambag. Ang gusto lang niya yung critic lang, ganun. Hindi. Hindi pwede yun. Kaya nga, isa sa mga rule, sabi ko, is kung gusto mo mag-correct ng tao, make sure you are willing to help also. Totoo naman kasi. Diba? Tsaka willing ka mag-spend ng time. Ano ka lang? Parang kritiko ka lang. Hindi pwede yun. Saka yung sinabi mo dati, di ba, yung sa isang tao, 5-second rule ba yung sinabi mo? Yung ano yun? Kung hindi niya kayang baguhin within 5 seconds. Pag hindi niya kayang baguhin yung isang bagay in 5 minutes. 5 minutes. Pag hindi niya kayang baguhin isang bagay ng 5 minutes. So actually 5 seconds. May muta o may Wag mo nang banggitin. Kunwari, sa tingin mo may autism yung anak nung isang wag mo nang banggitin, alam niya yun. Mas alam niya yun, di ba? Pero kunyari yung may muta, pwede naman yan. Oo, yun. Yun, pwede yun. Nababago yun. Pero kunwari, ang itim mo, mababago ba niya agad yun? Within 5 minutes? Hindi na ba? Yung mga, ewan ko sa, kasi, sa mga boys, parang naging normal na yung asaran. Parang hindi nga normal pag wala eh. Oo, parang normal na yung yung alaskahan. 'Di ba, teacher ako, no? Minsan nga pinipigilan ko yung sarili ko mang-asar eh. Hindi kasi busit din kasi ko. Kunwari may chinelas yung co-teacher ko. Kunwari napagod na magsapatos tapos wala siyang klase. Tapos nakita ko magchichinelas. Tapos parang isa lang suot, gano'n. Tapos yung isa nakalapag. Sinisipa ko kasi yun eh. Papunta dun sa may pinto eh. Uto kasi ko. Pero kaya kumbaga, normal sa lalaki yung namumuwisit. Pero kumbaga, magkaroon tayo sana ng boundary na tama na, okay. Yun. So, basically, not aware tayo sa mga ganong bagay. Ayun. So, regarding naman dun sa last natin na lesson, yung makialam, pero wag pakialamero. Ang goal natin, magkaroon ng tahimik na buhay. Ay, oo, yung mind your own business. Magkaroon tayo ng tahimik na buhay in a sense na mas malaya tayo i-glorify si God na wala tayong piniplease na media, wala tayong piniplease na mga tao na di naman godly. Tas ang goal natin is yung generous natin na maipakita yung grace ni God sa ating buhay nang walang kinakailangan na balik sa atin na selfish. Hindi kailangan ng ganun. So, you can be concerned but you don't pry or you don't para bang
parang kulang na lang palitan mo na si God doon sa buhay ng isang tao dahil pati yung part na gagawin nila ikaw na rin gumawa. Masyado kang mapanghimasok. Oo. At saka toxic yun sa relationship Yung parang ikaw yung give ng give, pati yung part nila ikaw na rin yung gumawa, hindi mo mafe-feel na satisfied kayo. Kasi inaagawan mo rin sila ng role or ng part. Yun. So, yun lang. Meron lang tayong hangganan. Meron lang tayong boundaries hanggang saan tayo pwedeng parang you give them chance to grow din, give them chance to na mag-grow. You also give them chance to fail. Masakit man sabihin, pero sometimes you allow people to fail not because you lack concern, but because sometimes yun yung lesson na kung saan mapupush talaga sila na matuto Yun. Parang may kwento akong ganun na parang isang empleyado nagkamali sa deal, million deal. Okay. And then after nun gawa siya ng resignation letter. Okay. Kasi million deal yun. Tapos hindi pinayagan ng boss. Kasi kapag tinanggap ko tong resignation mo, may papalit sa'yo. Tapos, ang laki ng chance na magawa rin niya yung nagawa mo mali. Dahil di pa niya na-experience. So, hindi kita tatanggalin. Tama nga naman. Kasi you're trying to escape accountability pagka ganun. Hindi kita tatanggalin. Pero, may malaki kang natutunan niya. Na malaki ang chance na hindi mo na mauulit. May napanood nga ako kanina Ganda rin, no? Maganda yung bago kong fina-follow. Hindi ko lang sure kung Christian siya. Pero ang ganda kasi nung nung reels niya. Nagluluto siya, tapos nai-relate niya sa pagluluto yung relationship, yung story ng buhay niya. Ngayon, para bang nakulong siya sa garage, gusto niya sumuko. Kasi mahina siya, hindi niya kayang buhatin yung parang pintuan ng garage. Mamatay siya, parang gano'n. Tapos nung nag-inhale siya, exhale, nagulat siya na doon siya sa bridge. Sabi niya, tatalon na lang siya. Ba't ka tatalon? Kasi, wala naman na ako magagawa kundi tapusin na lang to. Tsaka, alam ko, magsasuffer lang ako. So, tumalon na lang ako. Escape. To end it. Sabi nung alter ego niya, ba't ka tatalon? Necessary minsan yung mga ganitong situation na mahirap at di mo kaya yung gagawin para ma-push ka na i-overcome. Yung mga hard circumstances ng buhay natin, hindi daw yan ibinigay para i-end mo yung life mo doon. Hindi yun ang purpose ng mga bagay na yun. Ang purpose ng mga bagay na yun is para hakbangan at i-overcome. So, necessary daw na may hardships sa buhay ng tao. Di ba? Hindi tumalon sa tulay. Hindi kaya ako natatawa. Meron kasi ako nakakitang meme kanina. Kabaligtaran niyang sinabi mo. Okay. Ano naman yun? Sabi na rin, hindi porket may pinagdadaanan ka sa buhay, may plano ang Diyos sa'yo. Okay. Make sense din. Minsan, consequence yun. Make sense din yun. Kasi siya kalala mo yun, yung nung dati, last year yun, yung Undas. Tapos yung pinakita ko sa yung reels na nagsasalita tungkol sa Undas. Okay. I-share rin yun. Okay. Yun lang. Minsan kasi, balance lang din naman tayo, no? Minsan din kasi, yung mga pangit na sitwasyon sa buhay mo. Hindi pagsubok yan. Minsan ikaw naman talaga kasi may kagagawan. Okay. Yung sinasabi ko sa mga estudyante ko minsan, na hindi palaging main character syndrome ang feeling dapat natin. Minsan deserve mo talaga yan. Kailangan mong matuto. Deserve. Okay, sige. Sige na. Verse 13 lang. Na kami. Okay. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So, disclaimer, our topic is very technical. Okay. Kung tatawagin mo itong aming topic kasi about siya sa death, second life. Okay. Di ba? Ano ba ang mga madalas na tanong tungkol dito? Sige nga. Pag ba namatay, saan mapupunta? Yung mga ganon. Pag ba namatay, parang natutulog lang.
Ayan. Ano ba yun? Impyerno ka ba agad? Langit agad? Yung pagkapikit mo ba? Yun mga Mga ganun. ganyan. Okay. O kung hinihintay ka pa bang ano? Ano ba, para lumulutang lang tayo ng mga kaluluwa tapos paghala-gala tapos biglang may iliwanag tapos pag sumunod tayo doon pumunta. Ganun ba? Huwag kang lalapit sa liwanag. Okay. Kaya pala 40 years na nagmumulto dito. Ganun yung mga kwento yung hindi pa daw tumatawid. Ayan. Yung sa The Anothers, di ba? Di pa sila Isa may makatawid. toilet pa yung daanan. Tapos yung pasyam, yun, may mga ganyan. 40 days. Pero, di ba ang 40 days ay hango siya sa isang katuroan na hindi pa pumapanik kasi yung kaluluwa ng isang taong namatay. Dahil si Jesus, nung siya ay nabuhay muli, 40 days daw kasi siyang nagpakita sa mga tao. Kaya in-apply nila sa lahat na, hindi, pag namatay pala lahat, may 40 days pang nandito sa earth. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kaya ang ginagawa naman nila is pinapanalangin yata yan, para sumur. Ngayon tayo bilang Kristiyano, ang naniniwala kami na ang isang taong namatay, yun na yun. Yun na yun. Oo, kumbaga, kung ano yung ginawa niya sa kanyang buhay, bahala ng Diyos maghusga sa kanya. Wala tayong kapangyarihan na dalhin siya sa langit o sa impyerno kapag sila namatay na. So kahit anong dasal na gawin natin. Wala talaga. Kumbaga, yung katulad ng Catholic regarding sa purgatory, hindi siya strong argument or hindi strong yung basis niya to make it a doctrine. Inayin na yan ni Rizal, di ba? Sinabi ni Rizal yan. Tsaka, alam mo yung moving Coco? Parang ganun ba yun? si Coco. Yung hanggat may nag-aatang at nakakaalala sa'yo, pwedeng makatawid yung ma-espiritu papunta sa lupain na mabuhay. Ayun. At ang tunay na kamatayan sa kanila is pag wala nang nakakaalala. Syempre, ano naman yan ano lang yan, mga creative na mga idea lamang to give comfort sa mga buhay. Ngayon, ang pinapoint out dito ni Paul is ang tao kasi pwedeng maging ignorant sa maraming bagay. Pero si Paul, kaya niya sinabi tong verse na to, may 4 dito na bagay na dapat wag tayong ignorante o mangmang. Sige. Una, wag tayong maging ignorante sa plano ng Diyos sa Israel. Okay. Kasi yan pa rin ang bayang pinili ng ating Panginoong Diyos. Okay. Kaya nga nire-remind niya dito Number 2, huwag tayong maging ignorante sa mga spiritual na regalo ng banal na Espiritu Santo. So don't be ignorant about spiritual gifts. Ano pa? Huwag tayong maging ignorante sa mga sufferings and trials sa buhay Kristiyano. Kasi pinangako yan ng Diyos. In this world, there are many tribulations. So, una, plano ng Diyos sa Israel. Okay. Pangalawa is yung mga spiritual gifts. Okay. Pangatlo is yung suffering ng isang Christian. Okay. And then yung pang-apat, yun yung pinaka-highlight dito. Huwag tayong maging ignorant sa rapture. Ayun, rapture. Yun. So, yan na, rapture. Ano yung ba rapture or na the yan? second coming of Jesus. Bakit ba tinawag na rapture? Actually, yung rapturos, hindi naman yan Greek Latin yan Hindi talaga yun yung tamang term Pero i-explain natin yan pamaya-maya pagdating sa verse na yan. Ang unahin muna natin itong part na sleep. Sige. Who have fallen asleep. So, madalas kasing ginagamit yung salitang natutulog o sleep as a common way to express death sa ancient world. Pero sa pagans, pag sinabing sleep, ang ibig sabihin nun, eternal sleep. So, wala nang pagbangon, wala nang pagmulat, ganon. Di ba si Jesus madalas niyang sabihin yan? Oo. Parang natutulog. Doon sa namatay. Oo. Kaso nga lang, He's just sleeping. Ganon. kaso nga lang, magkaiba kasi Konteksto. yung context ng paganong pagtulog dun sa context ni Jesus. Kasi sa pagano, Ang yung pagtulog, Tulog. actually, negative ang ibig sabihin sa ancient world. Isa-isahin ko. Pag yung tao namatay or asleep, wala nang resurrection. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Patay na, wala nang pag-iral, void, black, wala. Ala. Wala lahat. Walang existence. Ganon. Tapos ito pa sabi ni Theocritus, may pag-asa ang buhay, pero yung patay, wala nang pag-asa. Ayan. What else? Yung araw pwedeng sumikat. Buhay, Yung araw pwedeng sumikat at saka lumubog.
Okay? When once our brief light goes down, must sleep an endless night. So, wala nang pagsikat at paglubog ng araw pag namatay. So, parang napakapangit no description ng kamatayan at pagtulog Very negative. sa mga pagan. Okay? Pero sa Christian kasi, yung sleep, para siyang dormitoryo. Kaya siyang tawag is cemetery, is burial place. Ang emphasis nito ay rest, pahinga. Kaya rest in peace no? Kapag, sabi dito, the Bible never describes the death of the unbeliever as sleep. Okay? For there is no rest, peace, or comfort for them in death. Sa mga unbeliever. Walang comfort or rest sa mga unbeliever. Actually, it's torment. Yun ang death sa kanila. Pero sa Christian, ang death sa kanila is more on an instant relief, an instant glory, an instant joy. Why? Kasi sabi nga, in a twinkling of the eye. So, biglaan. Okay? Hindi tayo yung palutang-lutang lang na kaluluwa na hindi matahimik. Hindi ganon. Okay? So, sabi dito, lest you sorrow as others who have no hope. Halloween pala to eh. So, for the Christian, death is dead, and leaving this body is like laying down for a nap and walking in glory. It is moving, not dying. So, ang death sa tunay na Kristiyano, hindi talaga death na patay, na negative. It is more on moving or transitioning. Ayun. So, it's just like laying down. Parang graduate lang, gano'n. Parang natulog ka lang saglit, then, ayun na. Or Kasi siyang pintuan. Transition siya. Transition siya. Yugto. Transition siya. Hindi yung ganito. Habang hinihintay natin yung body natin, tulog pa tayo. Yung glorified body, habang hinihintay natin glorified body, wala tayong alam. Actually, hindi daw ganun. May awareness tayo. May consciousness tayo. It so happened na hindi pa binibigay yung glorified body. Pero conscious ka. Yung glorified body ay unang ibibigay sa mga unang namatay. Yung mga unang namatay. Pero sila, conscious sila. Si Abraham conscious. Okay, sila David, sila Moses, si Elijah, Elisha. Mga conscious lahat sila. Maaring sa spiritual realm. Pero yung body nila, syempre, decade na yan. Maliban kay Elijah siguro, tsaka kay Enoch. Yun. So, hindi sila yung literal na natutulog. Actually, I would be honest, kala ko din ganun. Pa natutulog ka, naghihintay ka lang ng judgment day, tapos tsaka ka magigising. Hindi pala ganun. Conscious. Meron kaya silang concept ng time? Wala. Actually, wala. Walang concept ng time. Actually, wala. Parang yun yung isa sa inaano dito eh. Kaya nga pwede. Hindi sila naghihintay dahil wala silang concept ng time eh. Kaya nga wala kang parang wala kang tarrying na ang tagal naman. Wala na rin suffering. Yun ang di natin ma-explain. Yun. Kasi nga daw, dahil eternity na yung pinag-uusapan dito, baka nga created na daw yung glorified body. Kaya nga lang, hindi pa ina-award sa atin o possible din daw na ganun. Kasi nga, wala nang dito, parang concept ng time na tinatawag, supposedly. Sige. Wala nang kailan, kailan gagawin? Walang ganun. Paano yun? Hindi mo na maintindihan Basta ang sa akin, walang date. instant death sa isang Christian is instant glory. Ayun. Instant presence ng Lord. Kaya nga sabi, in the twinkling of the eye. Okay, sige. So, pag namatay ka, ano ka na agad? Nasa presence ka agad ni Lord. Si Paul din nagsabi nun eh. Yung, tawag dito, yung hard press siya kung mamatay na ba siya, uwi siya agad kay Lord or magstay siya dito, di ba? If I live for the Lord. If I die, di ba? So, whether we live or die, we belong to the Lord. Alright. 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. May promise dito. Ang maganda dito, yung ipinangako mismo ni Jesus, resurrection. Na resurrection, ginawa muna niya yun sa sarili niya. So, baga, siya yung resibo na totoo yung resurrection. Siya yung resibo na
yung pag-endure natin until the end, merong reward. Okay? Ngayon, nung nanood ako ng The Chosen, ang forma Season 5, Episode 4. Ngayon ba yan? Yung 5? Hindi. Season 5, yan yung current na season na showing. Ngayon? Tapos ang under production nila is Season 6. Okay. Though hindi siya explicitly and directly nakalagay sa Bible, tas ni-research ko siya, ginagawa to ng mga Jew. A week before or days before the Passover, okay? Okay. Pag nagdi-dinner sila, meron silang dayenu. Yung dayenu, para siyang kanta or parang tula na nire-recall nyo yung lahat na mabubuting gawa na ginawa ng Diyos. Pero magkakadugtong. Ganito. Kunwari, if pinatawad ng Diyos yung aking mga kasalanan pero hindi niya pinagaling yung aking sakit, it would be enough. Tapos yung magdudugtong, pero kung pinagaling ng Diyos yung aking mga sakit, pero hindi niya inayos yung estado ng aking financial na pamumuhay, it would have been enough. Parang ang pinopoint niya na kahit itong isang bagay lang na to yung ginawa ng Diyos sa buhay niya, okay na yon, enough na yon. Pero dahil nga sa dami ng sinabi nila, alam mo na sobra-sobra yung pwede mong ipagpasalamat sa Diyos. Ang maganda doon, dugtungan sila. Dugtungan sila. Parang ang isa nga sa maganda sinabi nila is kung pinagtanggol kami ng Diyos against sa slavery ng Egyptians sa Egypt, pero hindi niya kami pinalaya sa Egypt, it would have been enough. Pinalaya sila, di ba? Kung pinalaya sila sa Ehipto, kahit na wala silang nakuhang ginto o pera doon sa mga Egyptians, empty-handed silang lumabas sa sa Egypt, it would have been enough. Then yung magdudugtong, sasaluhin niya yung sinabi na kahit wala yon. Kasi meron. Yun, ang tawag doon is dayenu. So, bakit ko itong binanggit itong dayenu? Pinakikita dito na marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Minsan hindi lang natin naaalala or na i-meditate. At maraming sinabi yung Diyos na finulfill na niya. So, kunwari, sinabi ng Diyos na... grateful. Ano? Yun nga. Kaya pag sinabi ng Diyos na those who endure until the end will be saved, totoo yun. At ang resibo nga na totoo na merong reward yung pag-endure natin until the end, na meron talagang tangible na eternal life, is pag namatay yung isang tao, meron tinatawag na resurrection. Ngayon, ano mo nga sir, ipalaro mo yan. Ano yun? Sa Ayun no? Parang maganda. Pero kailangan kasi maalam kayo sa scripture para masabi mo yun So, pero pwede naman. Sige, actually, hanapan mo ng version. Actually, ang gusto kong gawin is ituro siya sa church. Maging kultura. Para kapag, kunwari may mga Thanksgiving tayo, ganon. alam natin. Kasi ang maganda dyan, nare-rehearse nyo kasi yung scripture. Naalala mo na, pinalaya ni God yun. Okay na yun, di ba, pinalaya? Yes. Kahit hindi nga niya patawirin tayo sa, sa Red Sea Pero kahit pinatawid niya tayo sa Red Sea, at kahit hindi niya lunurin yung mga sumusunod, okay na yun. Hindi, pinarusahan niya yung mga sumusunod. Okay na yun kahit hindi niya tayo pakainin. Pinakain niya tayo. So kahit hindi niya tayo painumin, okay na yun. Pinainom niya tayo. So nakita mo yung increment no Ganda nun. Though hindi man siya directly nakalagay sa Bible, pag inaral nyo yung culture ng Jew, pinapractice pala talaga nila yung dayenu. Parang history kasi nila yun. Yes. And ang ganda niya kasi naaalala mo yung mga account sa Bible. So basically, going back here is that resurrection. Yung resurrection mahalaga. Yan yung pinag-aawayan ng Sadducee at saka ng Pharisee. Sadducee kasi batas lang Hindi sila niniwala sa resurrection, ganyan. So patay yung nila doon, hope. Pag namatay sila, wala na. Unlike yung Pharisee na naniniwala sa angel, sa prophecy at saka sa resurrection. Okay naman ang doctrine ng Pharisee. Okay naman ang doctrine ng Pharisee.
Actually, to become a Pharisee is actually a compliment. Ang pangit lang kapag hypocritical ka na Pharisee. Yan. Kasi sinabi ni Jesus, di ba? Do what they say. Oo, but do not do what they do kasi taliwas yung sinasabi nila sa pamumuhay nila. Tama naman yung sinasabi nila. So tama yung words nila. Yung life nga lang nila, hindi nag-match dun sa word. Ngayon, etong maporma, no? Walang comfort or tunay na rest sa hindi Christian. Pero sa isang Christian na namatay, comfort yun dun sa namatay. Kaso, ang may kailangan lang ng mas matinding comfort, yung iniwanan ng namatay. Okay? Tayo talaga yon ang may kailangan ng comfort. Pero yung namatay, nandun na siya sa comfortable na place kung isa siyang Ayan, sir, tubig. Christian. Sige, tuloy ko lang. Kaso, ang pangit kasi dito sa mga pagans, Pangit lang. sobrang sobrang negative ng tingin nila kapag Death. namatay sila. Ito sabi yo. Paano na yun? When a sinner dies, we mourn for them. When a believer dies, we only mourn for ourselves because they are with the Lord. Pero sa mga pagans in ancient Rome, ito yung mga gloomy inscription na nakasulat. I was not, I became, I am not, I care not. Wala ako, hindi ako nag-exist, then nag-exist ako, then hindi na ako nag-exist, then wala na akong pakialam. Di ba parang napaka-hopeless? Pero wala talaga. I mean, burado. Yes, burado. Kapag hindi ka Christian, wala kang hope na merong afterlife. Oo. Yung iba para bang they find peace and solace. Hindi siguro. Hindi ako naniniwala doon that there's a peace and solace sa pitch black darkness. Hindi ako naniniwala. Paano mo nasabi na at peace ka? Hindi mo nga alam kung saan ka nag-start eh. O wala kang peace kung paano ka nagsimula eh. Yun. Ngayon, ito ang nakakalungkot. Pag yung Christian, wala siyang peace sa estado niya pag namatay siya. May mga Christian na gano'n na ignorante sa state niya kapag namatay siya. Pero Christian naman. Pero Christian. Walang assurance. Hindi nga lang strong yung kanyang yung kanyang pagkakaalam sa assurance. So, ibig sabihin, possible pala yung Christian ka, pero may mga area na nahirapan ka, nag-struggle ka kasi hindi mo alam kung ano yung tama. Kaya meron isang Christian no 1782, ito yung nakalagay dun sa sa may cemetery sa tombstone niya. O cruel death, you well may boast, of all tyrants thou art the most, as you all mortals can control, the Lord have mercy on my soul. Hindi, pag Christian ka, nandun yung glorious presence ni God, nandun na yung katapusan ng pagluha, pagtangis, dahil wala na kamatayan, wala na pighati. So, kumbaga, it's a perfect peace. Yung pinaka-peaceful na thought na naiisip mo, higit pa doon yung peace na meron ka bilang Christian kapag namatay ka. Kaya pansinin mo yung mga minamartyr. Bakit parang galit na galit doon si Nero eh. Yung inihilera niya doon sa may daan at sinunog niya yung ulo para mukhang mga kandila at poste na ilawan. Tapos hindi sila umaaray, kumakanta sila. Because nakikita nila yung promise at saka yung glorious na eternity after nung kamatayan, nung physical death nila. Kaya nga sabi dito, pag namatay yung isang Christian, ang pinagmomorn natin, hindi yung namatay. Yung sarili nila, which is yung mga buhay. Kasi yung suffering nandito pa sa mga buhay. Buti pa siya yun. O, diba? O. Kaya tama yung sinabi na, ang daya-daya mo. O, yun. Kasi nga, wala nang suffering yung mga Christian. Yun yung totoo nun. Okay, sige. Next, verse 15 and 16. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Okay. So, kumbaga,
makikita natin dito na ito, hindi to opinion ni Paul kasi ang gamit ng term is by the word of the Lord. So, pangako ito at saka magaganap, tsaka totoo. So, therefore, ito ay isang pangako na pwedeng panghawakan na lahat ng mamamatay at mananampalataya ni Lord, sila is merong comfort na muling bubuhayin. Pero, mauuna pa rin, sige patayin muna. Sige, go sir. Mauuna pa rin yung mga unang namatay. Yung iba kasi akala nila ang mauuna daw yung mga na-rapture eh. Hindi. Walang advantage yung mga yung mga mara-rapture. Yung unang namatay para kay God or para kay Christ, sila yung unang bubuhayin at bibigyan ng ng glorified body. Okay? Paano? Yung una namatay. Yung mga unang namatay, sila yung unang bibigyan ng mga glorified body. First come. First come, first serve. The living will have no advantage over those who died. They will not meet the returning Christ ahead of the dead, nor will they have precedence in the blessedness at His coming. Ibig sabihin, we who are alive means that Paul himself shared in this expectancy. So ngayon, may binabanggit kasi dito ng mga trumpet, shout, or voice. Okay? Trumpeta. So ibig sabihin, yung pakakak. So ibig yan pakakak. Okay. So, ibig sabihin, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi siya secret. Announced. Maririnig mo, merong shout, voice, or trumpet. Talagang maririnig sa buong mundo. Hindi siya sikreto na, wag kayo maingay. Hindi ganun. Alam ng buong mundo, kaya nga lang hindi maiintindihan nung iba. Yun. So, makakaunawa lang dito sa tunog na to or makaka-recognize na ito na yung pagbabalik ni Christ yung mga nag-e-expect sa pagbabalik ni Christ. Bakit may mga lumalabas na video ngayon yung na kunyari sa nadidinig nila na parang may trumpet daw. Yung iba kasi AI lang. Okay. Kasi may mga signs na kasama to. Pero wag nating imi-mistake na yung mga sound trumpets blah 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 na yan is the same dun sa binabanggit sa Revelations. Magkaiba yun Magkaiba yun. Sige, isa-isahin ko. Iba pa yun. Iba pa yung sa Revelation. Kasi ibang trumpet naman yung sabihin nun eh. I-explain natin. Una, sabi dito, with the voice of an archangel. Hindi necessarily si Jesus itong archangel si Michael na to. Yan. It's possible na si Michael kasi si Michael na naman yung sinasabi. Pero walang specific na archangel na binabanggit dito. Art. Okay. Ngayon, maraming association yung trumpet. However, yung comparison ng Thessalonians at saka yung Matthew 24 verse 32, magkaiba. Oo, sige. Go. Simulan natin sa subject. Sa Matthew na binabanggit refers to the Jewish believers during the Great Tribulation. Yun yung sa Matthew. Yung dito sa Thessalonians, it refers to the church. Magkaiba. Yung isa sa Jew, ito naman sa church, Christian church. Circumstances. Sa Matthew, gathering ng mga elect na scatter sa buong mundo. Yung sa Thessalonians naman, raising of the dead. Magkaiba na naman. Sa result naman, sa Matthew refers to the believers gathered from all over the earth at the command of their Lord who has returned to earth in open glory. Pero sa Thessalonians, the union or the uniting of the raised dead with the living believers na rapture sa air. Okay. So doon pa lang magkaiba ng subject, magkaiba ng circumstances, magkaiba ng resulta. So magkaiba yung binabanggit sa Revelations at saka doon sa Matthew at saka doon sa ang tawag dito Thessalonians. Okay? So siguro meron ding pagkakaiba sa kung ano din yung rapture, kung kailan magaganap yung rapture. Di ba may mga pre-trib pa yan? Yan yung aaralin natin mamaya. Post-trib, mid-trib. Okay. Yan yung pag-aaralan natin mamaya. Sige, yariin natin. Last verse, 17. Last verse na yan? Last verse na yun. Talaga? Hindi, may 18 pa eh. Ay, di mo binasa 18? Basahin natin yung 17 to 18. Gusto mo? 15, 16, 17, 18. Lumundag ata siya.
Sige, 17. 17 lang? Babasahin ko. 17 lang. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Okay. Diyan na dito nagkakaiba-iba kung ano yung rapture tsaka kung kailan. Ayan. So, akala ko nung una, 3 lang. 4 pala. 4 pala yung konsepto na binabanggit dito regarding Kasi ang alam sa... ko, pre-trib, mid-trib, At saka post-trib. post-trib. Ano Actually, pa? Mid-trib. hindi. Walang trib yung isa. Okay, simulan natin sa pre-trib. Okay. Ito yung pinaka-common na bago mangyari... Ikaw ba sir, pre-trib ka? Oo. Ako din, pre-trib. Bago mangyari lahat to, is ira-rapture ni Christ yung mga buhay pa para hindi lang ma-experience yun. Yun Kasi yung iba pre-trib. pa po yung tribulation eh. Oo. Kasi yung tribulation na tinatawag, dyan na yung... Great Tribulation. Yan na yung bagsak ng pot ng Diyos eh. Yung wrath Yung of God. mangkok ng Diyos. Yun eh. So kumbaga gugulo ba sa mundo eh. At ang konsepto po nung sinabing pre-trib, kaya siya pre-tribulation. Bago pa man mangyari yung 7 taon na yon na Great Tribulation, kasama na din yung 3.5 years ng peace and 3.5 years no suffering. Antichrist. Hindi mo mararanasan lahat yun. Di ba yung Antichrist is after ng rapture? Sa pre-trib. Sa After. pre-trib. Kaya siya pre-trib. Okay. Okay, kasi iaayos pa niya kaya makakapang-deceive siya eh. Okay. Yun yung pre-trib. Sa mid-trib, gitna. Sabi dito, yung rapture, position believers are caught up in the middle of the final 7 period. So mga sa 3.5. Yung bago mangyari yung 3.5 na suffering, yung dulo nung 3.5 na peace, magra-rapture. So yun yung mid-tribulation. Kalagitnaan nung tribulation. Saka palang ira-rapture. Saka dadagitin. Ito naman, the pre-wrath rapture, pangatlo. Ngayon ko lang din narinig yan. Pre-wrath. Pre-wrath rapture. Sige. Ano naman yung pre-wrath rapture? Ibig sabihin, yung mga believers are caught up sometime in the second half. Yung sa ikalawang hati na. During dun sa 3.5 na may mga mangyayaring suffering na, yun yung part na anytime dun, mara-rapture. Anytime doon, hindi mayayari yung huling 3.5 years. Anytime doon, mara-rapture. Ngayon ko lang narinig yun. Pre-wrath. Pre-wrath. Pero, yung panghuli, So nasa during yung during the last 3.5 years. 3/4, ganun. Siguro sa ika 4th, 5th, 6th na taon, ganon. Yung medyo magulo na rin mundo nun. Pero, pinakamalala, yung post-trib. Matatapos lahat yun, then, tsaka palang magra-rapture. Tapos yung verse na ginagamit doon, those who endure until, ayun nga. Pero, syempre, the adherent of this different position believe their position is biblical. Pero tandaan natin na ang pinag-uusapan naman natin dito is kung kailan yung rapture. Pero hindi dapat yan maging dividing line ng Christian fellowship. Okay. So kahit na magkakaiba tayo ng take kung kailan yung rapture, it must not divide us sa sino si God, ano yung salvation, okay, ano yung repentance, ano yung faith. Kailangan may fellowship pa rin tayo regardless kung ano yung take natin dito. Pero according dito sa material na gamit natin, ang pinaka-logical daw is yung pre-tribulation. Kasi ano yung comfort mo na mag-expect ng rapture if isasuffer mo din lahat ng pains and sufferings na yun? Actually, may isang magandang preaching na buo dyan si John MacArthur. About sa the late John MacArthur. Kasi, sige, tuloy mo. Yan, kasi parang in-explain niya na kung after kasi nung rapture is mayroon pinakita sa Revelation na nakaupo ng mga tao dun sa seats sa seat ng thrones, which is isa yun sa nagpapatunay
Na kasi nga na-rapture na. Oo. Kaya may tao doon. Oo. Eto pa. Ang hinihintay ng mga tao dito is yung return ni Christ. Hindi yung imminent na Great Tribulation. So, yun yung focus talaga. Kaya nauna supposedly yung rapture. Ano pa? Ina-assure dito na yung mga believer na mamamatay would share equally with the living in the events of the rapture and the resurrection. So, kumbaga, walang advantage or disadvantage yung namatay dun sa mga buhay na mararapture. So, kumbaga, equal lang yung share sa glory, equal lang din yung joy, equal lang din yung opportunity. So magiging totoo lang yun kapag na-rapture din yung mga buhay pa. Ano pa? Kino-comfort sa 2 Thessalonians na yung enduring hardship promising them a coming rest while their persecutors will face certain judgment. But if Paul knew that the church was destined to pass through the great tribulation, it would have been more appropriate for him to warn these Christians about the worst trial. Pansin mo, ang fino-focus ni Paul dito is yung pagbalik ni Christ. Hindi niya wina-warn dito sa Thessalonians yung mga worst trials na pwedeng dumating sa mga Thessalonians. So, kumbaga, parang ang mas focus talaga dito, mauuna talaga yung rapture. Oo. Kasi kung post-trib, edi sana nag-warn sa Oo, nag-warn na eh. Nag-warn na, oy, tatagan nyo ha. Oo. Diba, sana ganun. At saka, ang tawag dito, yung pinakikita doon sa Revelations kasi, ito yung sa mga tao na hindi naniwala. Pero ako, ang pinaka-take ko dyan is, yes, majority, pre-trib. Pero naniniwala ako, kaya pa rin magligtas ng Diyos kung gugustuhin niya, mid-trib, kaya pa rin magligtas ng Diyos after noon. Pero kumbaga, ang pinaka-hold ko dyan, pre-tribulation pa rin. Based nga dito sa mga verse na base sa aming conviction at pag-aaral. Yes. Sa ngayon. Sa ngayon. So sabi dito, we shall always be with the Lord. So mahalaga tong term na to. Maganda yan. Dadating tayo sa Revelation di ba? Sa Thessalonians. Lapit, konti na lang. Konti na nga lang eh. So we shall all... Anong sa tingin mo? Anong year tayo magre-Revelation? Next year? Hindi pa kaya. Hindi pa, no? Oo, kaya na. Teka. Kaya. Kaya next year, sir. Baka next year. Kaya next year. Kaya next year. Yari na natin New Testament. Pakinilabutan ako. Okay, sige. Tayo? Mag-old tayo? Mag-old siguro tayo. Genesis, gano'n. Yan. Sabi dito, we shall always be with the Lord. So, ibig sabihin, there's a continuation because ina-assume na natin na you are already with the Lord. So, magpapatuloy tayo kay Lord. Next, it implies hope for the dying because in death, we shall still be with the Lord. So, hindi natatapos sa kamatayan yung ating pagiging with the Lord. Kaya nga sinabi ni Paul, whether we live or we die, we belong to the Lord. It implies future confidence because after death, we are with the Lord. So, kumbaga, pinapakakuan tayo dito na yung kamatayan, hindi talaga siya end ng Christian life. It's just a transition or passing from one dimension to another. And number 4, it implies advancement because portal. We will one day always be with the Lord. Ayun. Yun lang. Last verse na. May 18 ito madali lang. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Take note, hindi nyo sinabing i-encourage nyo ako. Ang sinabi niya, i-encourage nyo yung bawat isa. Ang point kasi dito is when you give, you also get a share. So pag ini-encourage mo yung kapwa mo, indirectly, hindi mo napapansin, ini-encourage ka rin ni Lord. Teka lang. So, kumbaga, hindi nagsisik ng selfish comfort si Paul dito. Understood niya na si God is capable na i-comfort tayo. May yan merong... Sige lang. May term yan dun sa pinag-aralan sige. Anong principle yun? Sige. Yaman na nga.
Sige. Sabi dito, with these words. Ayun, sorry. Sige. Ay, hindi pa pala. Sige. Sige, tuloy mo lang, Sige. sir. Sabi dito, with these words. So, ibig sabihin, ito yung comfort ng mga Christians, itong sinasabi ni Paul na galing kay God. Na kinoconclude dito ni Paul na pwede nang panghawakan ito ng mga Kristiyano, yung tinatawag nating rapture at yung death. Okay? Kasi, kung yung rapture daw ay brings humanity to God for judgment, konti lang comfort na makukuha natin. Ayun. Ito na, sir. Sige. Helper therapy principle pala. Ano yan? Tawag na sa amin. No? Ano yan? Group members receive psychological rewards from the experience of helping others with their problem. This is the helper therapy principle. Parang ganun. Tsaka alam mo ba, pag kasi tinutulungan mo yung ibang tao, nawawala yung internalization and focus mo sa sarili mong suffering as if na gumagaan siya, nawawala or nababawasan. At dahil mas nakikita mo ng mas malawak yung big picture at saka yung condition ng ibang tao, mas nagkakaroon ka ng better perspective on how you will handle your own problems. Ang tao kasi kikitid talaga kapag sarili lang ang inisip It's either kawawa ka o ang galing mo. Ganun yun An idle mind is the devil's playground. So kung mag-isa ka lang, lagi mo na internalize yung problem mo, ala talaga mangyayari. Hindi kasi ngayon, sir, uso na ngayon yung term na validate mo naman yung feelings ko. Kinukumpara mo ako sa iba Huwag mo naman ako yung kumpara sa iba. Iba naman sila Diba? Uso na kasi yun ngayon. May truth doon, pero may iba pa ring effect kasi yung nakikita mo yung pighati ng iba. Tapos, ay, maarte lang ako. Ang arte ko lang pala. Possible din. Di ba? Hindi. Kung ito, alam niyo ito, yung mga nanay nyo. Pag nanonood minsan ng ABS-CBN o GMA, tapos estudyante ka, tapos yung mga fini-feature nila yung pumapanik ng bundok. Di ba? Ano sabihin? Kita mo nga anak ko. Gusto ko lang manood ng KMJS. Kita mo nga. Bakit ganun? Bakit? Kasi it is for us to appreciate na how good how we got yung better na privilege. Sa totoo lang. Para sa kanila. Na kung sila, kaya nila yon, mas kaya natin. Ako, nagtatrabaho ako sa social service. Sa mga sektor na kung tinatawag natin ay tag dito. Sa ganung sektor. Ano yan? Pati ako, nakakalimutan ko na. Mga hindi napapansin na mga sektor. Marginalized sector. Okay. Mga vulnerable sector. O PWD. Okay. Ganon. Wala silang kamay, wala silang paa. Okay. So, ano gagawin natin? Ang gagawin natin is mag-reach out tayo sa kanila. Okay. Pansinin mo, Minsan din. Sige. Maganda din na magkumpara ka din siguro. Okay lang ba yun? Ikumpara mo yung sarili mo sa iba, not in a bad way. Pero yung ma-encourage ka na. Kita mo siya, sinasabi ko sa mga estudyante ko na kita mo siya kahit ganun, mas malaki yung opportunity and potential nyo kasi wala kayong kapansanan. Sinabi ko yun wala kayong kapansanan. Pero bakit yung may mga kapansanan, sila pa yung minsan nakaka-overcome at saka ang tawag dito, inspire ng ibang tao? Kasi hindi lang sa despite. Alam na nila na may kulang sa kanila, may bawas sa kanila, at tanggap nila na wala na silang magagawa sa area na yon. May acceptance sila. So, accepted nila na weakness or failure, or hindi man failure, or wala talaga sila dun sa area na yon. Wala silang choice kundi gamitin kung ano yung available na option. So kumbaga wala silang luxury na mag self-pity, wala silang luxury na laging i-blame yung Diyos or i-blame yung ibang tao dun sa area na kulang sa kanila. Unlike ako sa ibang tao na wala namang kapansanan. So kumbaga you have so many options and potentials para maabot mo kung ano yung mga plano ninyo sa inyong sariling buhay. So instead, mas galingan natin or sabihin natin na masipagan natin
Kasi yung mga marginalized sector, sabihin natin yung mga PWD, mga ganyan-ganyan, mga nagsisipag bigay ng effort despite of kung ano yung kulang sa kanila. Tsaka pansin mo rin to, no? Pag mayaman, Grabe. pag mayaman, may anxiety kasi ko stress ako eh. Sige, magbakasyon muna ako sa Amerika. Yeah. Paano naman kunwari tayo mahirap na wala namang pambakasyon sa Amerika? Ganito na lang. Okay, wala tayong option. So, back to work na lang tayo kasi may loan tayo. No choice. Nakita mo? So, kumbaga, parang mas humahaba yung pagiging mahina natin or yung pagiging discouraged natin because marami tayong opportunity at marami tayong pera at marami tayong resources to fail. Mansin mo rin, even sa pagpapasa ng project at saka requirements, humahaba yung pagsasubmit o paggawa mo ng project at requirements depende kung kailan yung deadline. So, ibig sabihin, mas dumadami yung leisure and options sa buhay ng isang tao, mas tumatagal nating ma-achieve yung dapat sana na-achieve na natin. Meron akong naisip na example, ewan kung applicable. Okay, ano yan? Kapag mas malayo yung pinanggalingan mo, maaga ka. Kaysa sa walking distance lang. Totoo. Nung sa palayan yung talk ko, parang 12:10 pa lang, 1 pa yung talk ko, 12:10 pa lang, 12:15, andun na kami eh. Pero kunwari, ang talk ko dyan lang saan, nalilate pa ako minsan eh. Medyo totoo yan kasi ina-underestimate mo. Matagal pa naman kasi submission eh. So, kumbaga, tayo bilang Kristiyano, ganun din dapat yung take natin sa return ni God. It's already near. Pag tinitignan mo siya as something near, pahalagahan mo talaga yung bawat araw na dumadaan. Yun yung parang isa sa mga naging topic dun sa necro na na-attendan ko. Which is, hindi mo alam eh kung kailan ka mamamatay. At kapag ikaw alam mo mamamatay ka, marirealize mo kung ano talaga yung mahalaga pala sa buhay. Yes. That is the irony ng living. Na pag ang tingin mo is anytime mamamatay ka na, you learn to value life and time. Pero kunwari is feeling mo ang haba pa ng buhay mo, kaya hindi mo siya wasting it. At sa maraming bagay, last na to, sa text, sa quality time. Pero yung mga dati pag sumusulat tayo, gamit yung liham, ang haba-haba ng sinasabi. Tapos, malaman noong mga sinasabi natin. Pero pansin mo, nung chat na, nung convenient na mag-message. Jejo mo na. Jejo, ha, he. Tuldok. Good evening, sir. Di ba parang putol-putol pa yung text? So parang bang, nung naging convenient, naging less yung value. Pero nung medyo may hardship and trials and sabihin natin delays and suffering, mas napapahalagahan natin kung ano ba yung higit na mahalaga bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. So sana ganun din tayo. So itong sinasabi dito sa mga Thessalonians, hindi lang siya reminder. It is an encouragement na mamuhay tayo expecting yung return ni God. Okay, yes, may mga trials and sufferings, pero ang mas mamutawi sa atin, hindi yung negative. Kasi yung return ni Christ is tinitingnan talaga yan ng mga Christians na hindi panakot. Yes, hindi siya panakot. And even the book of Revelations, hindi mo dapat i-view yung book of Revelations as something na panakot. It is actually the fulfillment ng promises ni God na there is an eternal salvation sa mga believer. And at the same time, yung wrath and eternal damnation sa mga tao may warning talaga. Kasi may justice ang Diyos. Doon mo rin i-appreciate na merong hangganan yung kasamaan. Despite the injustices sa ating mga sistema. Pwede mo siyang tignan as ganon. Di ba, Pilipinas, mahinis ka. Wala nang makukulong. Di ba, parang isa, nakawalan ka na ng gana eh. Tagal lang ng sarsuela na yan. Parang sarsuela na lang eh. Di ba, parang nililito na lang yata tayo eh. Kada araw pa, naka-bento box pa yung pera ng taong bayan yung ginagastos sa mga kinakain kapag may mga session at saka... tapos tayo, ang hirap magpa-approve. Di ba? Magtatrabaho lang tayo na simple. Ang hirap magpa-approve. Eto, naisip mo ba to? yung mahihirap ba talaga ang kawawa? Hindi nga eh. Ang kawawa is yung middle class.
Kasi yung mga elite, naghahanap sila ng loophole paano may exempted sa tax. Tapos yung majority ng program ng government ay para sa mahirap, mga dole-out, mga ganyan, pagtulong. Tulungan na mahirap. Pero yung middle class, fix ang kanilang tax, fix yung mga kaltas sa kanila. So, wala tayong choice. Hindi tayo pwedeng gumaya sa mga elite na nandadaya o nang kokorap sa iba or sabihin natin nag-under-declare. Hindi naman pwede na tayo yung laging dinodole-outan. Dahil may kaya ka naman. Kaya sabi ko, i-appreciate nyo ka ako yung mga middle class. Dahil sa totoo lang, fix yung pagkuha sa atin ng taxes. Ayun lang, naisingit ko lang na something. Hindi, maganda naman doon. Sa ganong usapin, kung sa tingin natin ay walang pag-asa, eto nga, yun yung sinasabi natin na wala namang makukulong eh. Sige, pwede, walang makulong. Pero may Diyos na nakakakita at ang tunay na nanghuhusga ay hindi husgado ng tao. Mas matakot ka doon, hindi doon sa kayang pumatay o magpapatay sa katawan mo. Kala mo lusot ka? Mas nakakatakot daw pag yung Diyos kasi kaya niya puksain, hindi lang yung katawan mo, kundi pati yung kaluluwa mo, magpakailan. Minsan nga, blessing nga na mahusgahan ka dito sa mundo. Totoo din. Baka kapag nahusgahan ka dito, doon sa kulungan, doon ka magsisi. Doon ka magka-realization. Doon ka maborn again. Pwede din. And we have many accounts like that. Okay. Ibig sabihin, blessing pa ngayon. Blessing pa din. Na nahuli ka at nasiktiklo ka. Ang nakakatakot yung tingin mo, smooth sailing. Parang, okay. Dahil daw, madalas, yung road to hell is paved with good intentions. Saka, yun, ang masakit dyan, yung sinabi na para kang pinatatabang baboy. Para katayin. Ganun. Pangit naman ang ganun. Nakatakot. So, yun lang. Guys, thank you. Thank you, God. Nice. What's up?